She's Worthy, written by Kaylax. Hi Jayco, for you nga pala. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Jillian nang iabot niya kay Jayco ang chocolate cookies na binake niya kagabi. Jayco is her long-time crush at sa tuwing dumadaan ito sa tapat ng kanilang bahay, kapag pumupunta ito sa university na pinapasukan, palagi niya itong inaabangan at binibigyan ng kung ano-anong bagay at regalo. Gusto niya kasing mapansin siya nito. Kilala kasi si Jayco na suplado at hindi nakikipag-usap sa kahit na sino maliban na lamang sa mga kakilala at mga kaibigan nito. Ano to? Masungit nitong tanong sa kanya. Cookies! Ah, thanks. Kinuha nito ang box at hindi na ulit siya kinausap pa. Umalis na ito at nag-abang ng masasakyan. Pero bago pa ito makasakay, ay nakita niyang itinapon lamang nito sa basurahan ang ibinigay niya. Napawi tuloy ang ngiti niya sa mga labi at napalitan iyon ng paghikbi. Okay lang yan, Jel. Baka hindi niya lang talaga gusto yung cookies mo. Pangko-comfort niya mismo sa kanyang sarili. Pinulot niya ang box at muling pinasadahan ng tingin ang laman niyon. Mas lalo lang siyang naiyak nang mapagtantong sunog pala ang ginawa niya. Pinahid niya ang luhang umalpas sa kanyang mga mata. Kaya naman pala. Sumunod na araw ay inabangan at binigyan na naman niya ito ng bulaklak. Napangiwi ito nang tanggapin iyon. What's this? Napansin kasi nitong mahaba pa ang tangkay nun at dala pa pati ugat at lupa. Parang bagong bunot niya lamang iyon sa paso. Flowers? Ngiting sambit niya. Alam ko, pero bakit mo ko binibigyan? It's your birthday! Masayang saad ng dalaga. At dahil ayaw mo namang binibigyan kita ng box of chocolates and cookies, flowers na lang para maiba naman. Happy birthday! Okay, thanks. Kinuha naman ito iyon at binitbit. Pero gaya ng una, bago pa man ito makasakay ng taxi, ay tinapon ulit nito iyon sa basurahan. Naiyak na lamang si Jillian at lumapit sa kinaroroonan ng malaking trash can. Kinuha niya ang bulaklak. Pati ba naman tong sunflower na ilang buwan ko ring inalagaan? Itinapon niya lang din. Paulit-ulit na ganon ang nangyayari sa tuwing inaabutan niya ito ng mga bagay at regalo na minsay mamahalin pa. Madalas din itong itapon iyon na para bang walang halaga. Hindi mo pa rin pinapansin si Jillian, pare. Anang kaibigan ni Jayco nang minsan siya nitong bisitahin sa kanila. Pinapansin naman. Hindi niya tiningnan ang kaibigan. Abala kasi siya sa paggawa ng project sa laptop niya, kaya nakatutok lamang siya roon. Ang ibig kong sabihin, hindi mo pa rin ba siya nagugustuhan? Ang swerte mo na nga sa kanya eh. Bukod sa maganda at matalino, sobrang caring pa. Akalain mong araw-araw ka binibigyan ng kung ano-ano? Nahinto siya sa ginagawa at hinarap ang kaibigan. Seryoso ang mukha at walang kahit anong emosyon. Hindi ko gusto yung ginagawa niya sa akin. Para siyang stalker. Tapos gastos pa ng gastos para lang mabigyan ako ng mamahaling regalo. She's wasting her money and time. Ang ayaw ko pa naman sa lahat, yung babae ang naghahabol. Umiling-iling na lamang ang kaibigan niya. Umiling-iling na lamang ang kaibigan niya. Bakit? Wala bang halaga sa'yo ang mga binibigay niya? O kaya naman, walang halaga para sa'yo si Jillian. Biglang natigilan si Jayco sa sinabing iyon ng kaibigan at nanahimik. Samantalang si Jillian naman ay kanina pa nakatayo sa terrace ng kanilang bahay habang nakatanaw sa bahay ni na Jayco, nakatabi lamang ng kanilang bahay. Naiinis na kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya.
at binuksan. Simula ngayon, hindi na kita crush, Jayco. Magkalimutan na tayo. I hate you! Pagmamaktol ni Jillian habang kausap ang litrato ni Jayco na nasa gallery niya. Stolen shot iyon at hindi alam ni Jayco na kinukuhanan niya ito ng litrato sa tuwing kasama nito ang asong si Snowy kapag nagja-jogging ang mga ito sa subdivision nila. Buti pa si Snowy, love na love mo. Pero ako, love naman kita pero ah, it's really hurts. Arti niya pa sabay hawak sa dibdib niya. Delete ko na nga itong mga pictures mo. Ayaw na kitang makita pa. Pati rito sa gallery ko. Masyado mo nang sinasaktan ang puso ko. Ani niya na parang kausap ang binata. Ididelete na sana niya ang mga pictures nito. Pero napailing siya at naudlot ang pagtangis niya. Wag na nga lang pala. Sayang yung ilang percentage ng battery ko. Lumipas ang ilang taon at parehas na silang walang kibuan. Ang dating si Jillian na panay-abang sa crush niya ay busy na ngayon bilang isang doktora. Alis na ako, ma! Malilate na ako! Pagkalabas niya ng gate ng kanilang bahay ay siya ring pagdaan ni Jayco sa tapat nila. Good morning, Doktora Warda! Hindi niya pinansin ang pagbati nito at inirapan niya lamang ang binata. Walang good sa morning ko kung mukha mo agad ang bumungad sa akin. Nangunot ang noo ni Jayco. Bakit? Bagong ligo naman ako. Oo nga, gwapo at huminto sa pagsasalita ang dalaga at inamoy muna ang binata. Mabango ka. Pero ayaw na kitang makita pa. Makikita at makikita mo pa rin ako dahil hindi ka naman bulag, Doktora Warda. Oo, kasi sa ating dalawa, ikaw tong bulag. Matagal na kitang gusto pero hindi mo yun nakikita. Malabong-malabo talaga na magustuhan mo ko. Pabulong niyang sambit kaya nangunot naman ang noo ng kausap. Ha? May sinasabi ka ba, Jillian? Hindi ka lang bulag. Bingi ka pa. Asik niya. Ang sabi ko, ayaw kitang nakikita at nakakausap. Umalis ka na nga sa harapan ko at malilate na ako. Hatid na kita. Alok nito sa kanya. Papunta na rin ako sa trabaho ko ngayon. Umismid ang dalaga. No thanks, kaya ko ang sarili ko. Umingo siya at naglakad na paalis, pero natigilan siya nang may humila sa damit niya. Napapikit siya ng mariin. Sinabi kong ayaw ko ngang sumama sa iyo Bitawan mo ko! Nanatili pa rin siyang nakatalikod at pilit na inaalis ang pagkakahawak sa kanya. Ano ba? Ayaw ko ngang nakikita at kausap ka. Kaya let me go! Asik ulit niya rito. Ha? Okay ka lang ba, Doktora Warda? Anang binata na tumambad sa harap niya. Nanlaki ang mata niya sa gulat at napalingon sa likuran niya. Sinilaban siya ng hiya nang mapagtantong sumabit pala ang laylayan ng damit niya sa halamang nasa gilid lamang ng bahay nila. What the? Halaman pala, pisit! Hindi naman mapigilan na matawa ni Jayco sa naging reaksyon niya. Come on, Doktora Warda. Huwag ka nang tumanggi. Ihahatid na kita. Hindi kita boyfriend para ihatid mo ko. Natigilan naman ang binata at napakamot sa batok nito. Kailangan ba nga maging boyfriend mo muna ako? Maihatid lang kita. Anitong nahihiya. Napanganga na lamang si Jillian. Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tigilan mo nga ako. Malilate ako dahil sa iyo Inis na iniwan ni Jillian si Jayco at pumara na agad ng taxi para makasakay. Naiwan namang nakatanaw lamang sa kanya ang binata. Jillian! Bumawa ka na riyan at may bisita ka! Dinig niyang saad ng kanyang ina sa kanya nang pasukin siya nito sa kanyang silid. Inis na nagpagulong-gulong siya sa kanyang higaan. Mama naman inaantok pa ako. Naghihintay sa'yo sa baba si Jayco. Napabalikwa siya ng bangon nang marinig ang pangalan ng lalaking iyon. Jayco? Sino yun? Mabilis na lumapit ang kanyang ina.
sa kanya at tinampal siya sa noo. Aray naman, ma! Kumakatampal ka naman para mababalian ako ng liig sa'yo. Hindi ka na koma, ineng. Natulog ka lang. Kaya huwag kang umastang may amnesia. Bumaba ka na riyan at kanina pa naghihintay sa'yo si Jayco. Eto na nga po, oh. Kahit ayaw man, ay napilitan na lamang si Jillian na bumangon at dumiretso ng banyo. Mamaya pa naman ang duty niya, kaya sinadya niya talagang hindi bumangon ng maaga. Matapos naligo't mag-ayos, kaagad siyang bumaba para harapin ang bisita niyang tahimik lamang na nakaupo sa malawak nilang sala. Anong ginagawa mo rito? Bungad na tanong niya agad dito. Umayo sa pagkakaupo si Jayco nang makita siya. Siya naman ay umupo sa katapat nitong Silya. Kinukumusta lang kita. Wala akong sakit. Hindi naman inintindi ni Jayco ang pagsusungit niya. Para nga pala sa'yo. Inabutan siya nito ng isang tab ng Selecta ice cream. Ano to? Aniya nang kunin iyon. Cookies and cream. Alam ko. Pero bakit mo ko binibigyan ng ganito? Hindi ko naman birthday. Magpalamig ka muna. Alam ko kasing mainit na naman iyang ulo mo. Inirapan niya ito. Anyway, anong kailangan mo? Ikaw. Napaawang ang bibig niya sa diretsang sagot nito. PO1 J. Rosales. Anong kasalanan ko sa batas at pumunta ka pa rito para hulihin ako? Pagtataray niya ulit dito. Hinuhuli kita sa sala nga. Wag nanakaw. Napangulagat siya. Biro niya lang iyon, pero sineryoso naman ito. Huy! Anong nagnanakaw? Wala akong ninakaw, ha? Isa akong huwarang mamamayan ng bansang Pilipinas. Ni mangupit sa pitaka ng nanay ko, hindi ko ginawa nung kabataan ko. Kaya imposible ang pinagsasabi mo. Litanya niya rito. Saan ang ebidensya mo, Aber? Nandito sa harap mo. Napanganga na naman siya. Gino-joke tayo mo ba ako? Hindi. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Jayco. Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka na lang. Hindi mo ba gustong marinig ang sasabihin ko? Natigilan siya at matiim itong tinitigan. Bakit? Importante ba yan? Oo naman. Dahil gusto kitang singilin sa ninakaw mo sa akin. Ha? May ninakaw ko sa'yo? Kailan? Saan? Ano? FYI, doktora ho ako, hindi ako magnanakaw. Ninakaw mo ang puso ko. Matagal na. Kaya nandito ako para ligawan ka. Napipilan siya at nagpakurap-kurap sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na marinig iyon mula rito. Bigla na lamang kumabog na malakas ang kanyang puso. Totoo ba? Tama bang narinig niya? Lumapit siya rito at mahinang kinurot ang magkabilang pisngi ng binata. Napadaing naman ito sa sakit dahil sa ginawa niya. Bakit mo ginawa yun? Sorry, gusto ko lang makasiguro kung nananaginip ba ako o hindi. At dahil nasaktan ka, tama ngang nasa realidad ako. Pero anong nakain mo at gusto mo na ako ngayon? Kinain ko lahat ng mga pinagbibake mong cookies at cupcakes, kahit sunog. Napanganga siya. Ha? Ang tagal na nun ah. Isa pa, pinagtatapon mo nga ang mga iyon, kaya imposible yang pinagsasabi mo. Basta, nandito ako para official na manligaw sa'yo. Pinamulahan ng pisngi ang dalaga. Sa tagal niyang umasa na magkakagusto sa kanya si Jayco, heto't dininig na rin sa wakas ang panalangin niya. Pero baka naman niloloko lang siya nito. Isa na itong pulis ngayon at balita niya, marami raw umaali-aligid ditong babae. Jillian! Tawag ni Sofia, isa sa mga kaibigan ng dalaga. Nasa labas na ngayon ang manliligaw mo. Kanina ka pa yata nun inaantay? Ha? Sinong manliligaw? Ang dami-dami kaya nila. Kunway hindi niya alam, pero sigurado siyang si Jayco iyon. Simula kasi nang magtapat ito ng pag-ibig sa kanya, araw-araw na siya nitong pinupuntahan sa ospital, maging sa kanilang bahay. Ay, ibang level din ang kayabangan mo, girl. Oo na, ikaw na ang maganda, pero alam mo naman kung sino yung tinutukoy ko.
Iningusan niya lang ito at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Hayaan mo na yun. Magsasawa rin yun. Napangiwi ang kaibigan. Hoy! Ang arte mo ah! Parang kahapon lang iiyak-iyak kang hindi ka pinapansin ni Jayco. Tapos ngayong siya na ang naghahabol sa'yo, ikaw naman ngayon ang nagpapakipot. Ano bang gusto mo? Magsawa ulit siya sa'yo. Nahinto siya sa ginagawa at marahas na hinarap ang kaibigan. After 3 years, ngayon niya lang nakita yung worth ko. Parang ang weird lang. Baka mamaya niloloko niya lang ako. Umikot lamang ang mga mata ni Sofia. Paano mo naman nasabing niloloko ka ni Jayco? Hello? May nabalitaan ka bang naging girlfriend niya? Wala naman, di ba? Alam naman nating suplado iyon. Himalang at parang tinamaan siya ngayon sa'yo. Manigas siya. Pagkatapos niyang saktan ang damdamin ko noon, ganun kadaling patawarin at pagbigyan ko siya? No way! Maghirap muna siya. Iiling-iling na lamang ang kaibigan. Ewan ko sa'yo, hindi ba't mahal mo siya? Paano kung maagaw siya ng iba? Payag ka ba nun? Biglang natigilan si Jillian at napaisip. Paano nga kung magkatotoo yung sinasabi ni Sofia? Makakaya niya kayang tanggapin kung tuluyan ang mawala sa kanya si Jayco. Mabilis niyang tiniklop ang laptop na ikinagulat ng kaibigan. Niligpit niya ang mga gamit at nagmadaling nag-ayos. Oh! Anyari sa'yo, te? Tanong ni Sofia na kunot ang noo. Tama ka. This is the chance. Baka this time, it's the time for us to be together. Hindi naman napigilang mapangiti ni Sofia. Kinilig naman ito sa sinabi ng dalaga. Go girl! Sinusuportahan kong love story yung dalawa ni Jayco. Thanks, Sophie. Nagpaalam na si Jillian sa kaibigan at nagmamadaling lumabas ng ospital. Hinanap agad ng mga mata niya si Jayco, pero napawi ang ngiti at sigla niya nang makitang may humalik na babae sa pisngi ng binata. Jayco? Mahinang tawag niya rito. Bigla namang kumirot ang puso niya dahil sa nakita. Masasaktan na naman ba siya? Jillian! Masiglang saad naman ni Jayco at mabilis siyang nilapitan. Napansin niyang umalis na rin ang babaeng kasama lamang nito kanina. Kanina ka pa ba? Inirapan niya ito. Oo, pagsisinungaling niya dahil kalalabas niya lang. Sinong babaeng yun? Akala ko ba, ako lang. Sinasabi ko na nga ba't manluloko ka? Akala ko pa naman mahal mo na ako. Pinaglalaruan mo lang pala ako. Kahit kailan talaga hindi mo nakikita ang yung worth ko. Ayaw ko na talaga sa'yo. I hate you, Jayco. Litanya niya rito. Natigilan lamang siya sa pagsasalita nang makita ang reaksyon ni Jayco. Nanginginig na ito sa pagpipigilang tawa. O ano? Natutuwa ka pa ngayon? Laro lang ba to sa'yo? Asik niya ulit dito. Kinagat ni Jayco ang ibabang labi nito. Natigilan siya. Nawala tuloy ang inis niya dahil masyado itong sexy sa paningin niya. Mahina siyang tumikim. Ano? Magsalita ka nga. Hindi ka lang bulag at bingi. Pati ngayon, pipi ka na rin. Nakakainis ka na. Umayos si Jayco at muling nangiti. Sorry, ang cute mo kasing magselos. Hindi ko babae iyon. Kapatid ko yun si Trixie. Hindi mo lang madalas iyon makita sa bahay dahil nagbo-board iyon malapit sa university na pinapasukan para hindi hassle sa biyahe. Bigla siyang sinilaban ng hiya sa sinabi nito. Ha? Kapatid mo yun? Nangingiting tumango si Jayco. Yup. Yumuko siya at pasimpleng kinastigo ang sarili. Chooks, ang OA ko naman. Ano? Magpapahatid ka na sa akin? Pukaw ni Jayco sa kanya. Ha? Boyfriend na ba kita? Asik niya rito. Well, based sa nakita kong reaksyon mo kanina, I assume na nagsiselos ka. Ibig sabihin, you still have feelings for me. Am I right, Dr. Warda? Nangingiting ani ni Jayco. Am I that transparent? Kinuha ni Jayco ang kamay niya at hinawakan iyon. Look, I like you, Jillian. I really do. Kung inaakala mong hindi ka mahalaga sa akin, hindi totoo iyon. Gusto na kita noon pa.
Nangunot ang noo niya at napanguso. Ha? Paano mo ko nagustuhan? Sa tuwing binibigyan kita ng regalo nun, tinatapon mo lang. Hindi mo rin ako pinapansin. Nahihiyang napakamot sa batok nito si Jacob. Sorry for hurting your feelings before. Hindi ko lang kasi gusto na ikaw yung gumagawa ng mga bagay na dapat ako ang gumagawa. Dapat ako yung nagbibigay ng mga regalo sa'yo. Pero wala pa kasi akong maipagmamalaki sa'yo noon dahil estudyante pa lang ako. And what about the things I gave you? May nabanggit kang kinakain mo yung cookies and cupcakes na ginawa ko noon kahit sunog. Sorry, nag-try lang ako pero hindi talaga ako marunong. Natawa si Jayco. It's okay, baby. Actually, masarap naman siya. Oh, what did you call me? Baby. Nahihiyang ani ni Jayco. Kinilig naman si Jillian. Bibigla ka naman? Hindi pa ako ready. What? Kunot noong tanong ni Jayco. Hindi pa kita bubuntisin. Endearment ko lang sa'yo yon. Napaubo naman si Jillian. Oh, sorry. So, nasa iyo yung mga bagay na binigay ko sa'yo noon pa? Pinamulahan ng pisngi si Jayco. Well, about the things you gave to me before, aaminin ko na sa tuwing uuwi ako at wala ka sa tapat ng bahay niyo, binabalikan ko yun at pinupulot ulit. Buti, hindi pa nakukuha ng basurero. I was jerk before na kunway hindi ko gusto yung mga ginagawa mo but I really appreciate all of it. Nakakatawa pero totoo. Mabuti at malinis naman iyong mga pagkain dahil nasa loob ng box. Actually, tinago ko lahat sa kwarto, yung ginawa mong scrapbooks. Itinabi ko rin ang mga relo at sapatos na binigay mo. And about your plant, muli kong itinanim yung sunflower na binunot mo. At inalagaan ko yung maigi nang hindi mo alam. Kaya ngayon, namumulaklak ulit. Namamangha naman na naiiyak si Jillian sa sobrang tuwa. So ibig sabihin, parehas lang pala sila ng nararamdaman ni Jayco. So that means you love me too? Yes, baby. Mahal kita noon, ngayon at magpakailanman. Lahat ng mga bagay na binibigay mo sa akin, they are all worthy, but the most worthy of all is you. You're worth it, Jillian. Wala na akong makikitang babaeng kagaya mo. Napaluha si Jillian at napayakap na lamang kay Jayco. Wala nang namutawing ano pang mga salita sa bibig niya dahil sobra siyang na-touch sa mga ipinagtapat ng binata. Thank you, Jayco. Thank you lang, ani Jayco, na kunway nagtatampo. Natawa naman si Jillian sa pagmuso ng binata. Para na naman itong bata. Pero syempre, gwapo pa rin. Of course, mahal din kita. Ngumiti naman si Jayco at walang paalam na hinalikan siya sa labi. Namilog ang mga mata ni Jillian sa gulat, pero kalaunay, tinugon rin niya ang maalab na halik ng binata. Kinilig naman ang lahat nang makita sila sa ganoong sitwasyon. Saka lang sila naghiwalay nang tumikim ng malakas si Sofia. Ano ba yan? Masintabi naman sa mga single oh. Masyado kayong PDA. Oo, kayo na ang namumulaklak ang love life ngayong Valentine's. Nagkatinginan sina Jillian at Jayco at sabay na natawa. Che! Diyan na nga kayo. Enjoy your date, newly couple. Nangingiting ani ni Sofia, sabay paalam sa dalawa. So, ano? Hatid na kita? Muling tanong ni Jayco. Masaya naman tumango si Jillian. Yap, pwede na. Anang dalaga. Iniumang ni Jayco ang braso niya sa harap ni Jillian. Ngumiti naman ang dalaga at tinanggap ang palad ng binata. Magkahawak kamay nilang nilakad ang kalye patungo sa sakayan bilang ganap na magkasintahan. The end. Thank you.